Hello everyone, I am Kimberly Gakasan. I am the next reporter. So, are ito sa application of the parole evidence rule. Sa general rule, kung ang kontrata nakasuwat na, nya klaro o kanang kompleto, ang katong mga outside evidence like mga oral promises or kanang mga statements or mga side agreements is dili siya kanang mailisan or kanang mo against sila kung unsay naa sa kontrata. Kay tungod kay ang law kay nagbase ra man siya kung unsay naa sa kontrata kung unsay nakasuwat kay mao man ni ang reliable proof kung unsay gisabutan sa duha ka parties. Yan. However, para makuha nga fair o patas, ang law mo allow siya og parole evidence. Mao ni ang exceptions. Ari ra ma-apply ang parole evidence rule if kung ang kontrata is ambiguous. If kung nay-ambiguous, dapat it needs to clarify and i-explain kung unsay gipasabot sa nakasuwat sa kontrata. Nya kaduha kung naay sayop or naay imperfection sa writing like kanang imbis na 50,000 ra bayaran nihimo siya 500,000 pagkapos sa kontrata nihimo siyang 500,000 like nay sayop sa pagkuan sa kantidad. Then katulo is kanang kung when the writing fails to express the real intent of the parties like ang contract nga gipirmahan is lahi ra sa katong ilang tinuod nga gisabutan. Then kaupat is if kung naay condition precedent ang kontrata like mura siya og promise like may effective ra siya if naay something happen first para mas masabtan gamay. Sa ako lang example lang niya like ang kumpanya mohatag og contract ni A pero may tabo ra siya if kung si A makapasar sa medical exam na siya condition if kung makapasar sa medical exam si A. So let's move sa kalima. If kung naay fraud na tabo like kanang ang usa ka party like kanang iyang gi ilad ba nya ang example lang is kanang si A nibaligya og sakyanan pero iyang gitago nga naay part sa engine is guba. Like kanang wala siya ni kuan ba ni ingon nga unsay kanang problema sa sakyanan iyarang giatik ang katong other party. Next is kanang application of the rule only to parties and their successors in interest. The parole evidence rule applies only to the parties to the written contract and their successors in interest. It means kung ang agreements nakasuwat na ang katong ilang mga heirs or successor dapat ma-follow sila kung unsay nakasuwat sa kontrata. Then, dili sila allowed nga mo oral testimony para i-change or naidungag sa kontrata or kung usbon ba ang katong gisabutan nga nasa kontrata. Then, na example ani like si A o B nagpirma og kontrata nga baligya ni A ang nasakyanan kang B sa kalidad nga 500,000 pesos. Kaya nakasuwat naman ug napirmahan na si A ug B dapat matuman sila sa terms and conditions sa kontrata. If ever lang ug mamatay si A, ang iyang anak nga gitawag natong successor in interest, siya ang naay katungod or siya na pod ang mo palog sa katong unsay nasa kontrata. Then dili siya pwede moingon nga or usbon niya nga ang kadidad sa ang kadidad sa sakyanan kay 600,000 pesos. Kay dili man siya allow mo testify para usbon ang nasa kontrata. Kung si B is mamatay ang iyang anak, mo na po'y motuman sa nakasuwat sa kontrata nga dapat mobayad siya og 500,000 pesos. Natay exemption mo ni ang third person. Ang kaning third persons mo ni ang walay labot sa kontrata. Then pwede ni sila makapresent og extrinsic evidence like kanang mga external information like kanang mga documents or pwede sila mo testify like mo testify ang usa ka tawo
niya mo-provide siya og mga documents even if maka-contradict siya sa kung sinakasuwat sa kontrata. Like example, si A ug B nagkontrata nga ibaligya ang yuta, pero si C miingon nga siya ang tinuod nga tag-iya sa yuta. Ang third person nani kay si C. Kay si C wala man siya labot sa kontrata, pero pwede siya mo provide og kanang evidence, like ipakita niyang titulo para i-prove niya nga siya ang tag-iya miskin nga against ni siya sa kontrata. Next is application of the rule to wills. A will comply with formal requirements under the Civil Code. Ang will di ay is mo ng legal document nga gisuwat ni sa testator kung saon pagbahin sa iyang mga properties after his or her death. Then under sa civil codes kay it requires nga ang will is mo follow siya sa formal requirements. Dapat nakasuwat na sa will nga napirmahan na sa testator ug kanang nay mga witness sa pagbuhat ato nga will para ma-valid. Then sa notarial will nay tulo ka witness nga required. Then sa holographic will kanang wala siya dili siya kinahanglan og witness, pero during sa probate nay kanang at least usa ka witness nga naka-familiar sa handwriting sa testator. Then next is only the written will controls. Heir or beneficiaries cannot use oral testimony to add, change, or prove dispositions that are not written in the will. It means nga ang heirs or mga beneficiaries dili sila pwede mo gamit og mga storya aron dungagan or usbon ang mga nasa will, o kanang dili po sila pwede mo maka-provide og evidence like kanang oral testimony, mga promises, or to prove something wala sa will. Like kung unsa gyud naa sa will or unsa nakasuwat sa will is mao ra basihan. Next is ambiguity can be explained. It means na kanang mga unclear words nga nasa will, like dili siya maklaro kung unsa pasabot sa testator sa iyang will. Like example, ang testator na siya sa iyang will nga ihatag nako akong lote sa akong igsuon. The ambiguity ana is kanang ang testator is na siya duha ka igsuon, pero ang question ani is kung kinsa iyang igsoon nga iyang gipasabot. Next is intrinsic ambiguity in the writing. Ang intrinsic ambiguity, it happens nga nay dili masabtan o dili maklaro kung unsay nakasuwat sa kontrata. Bisan pa basahon pa na nimo diretso ang kontrata, nadyo kay makita or nakay mabantayan nga nay part na dili jud siya masabtan kung unsa jud gipasabot sa kontrata. Then ang example ani kay like ang nasa kontrata kay ang empleyado bayaran og sakto nga sweldo, mao lang nasa kontrata ha. Pero ma-question ang sakto nga sweldo, like unsa man nga sakto sa sweldo, unsa nga sakto nga sweldo, like 600 pesos ba kada adlaw or 1,000 pesos ba? Like dili gani siya klaro kung unsa gipasabot sa kontrata, nga dili siya specific ba kung pila jud sweldo nga ikuan. Then ang courts, it may allow parole evidence then para masabtan kung sa jud ang pasabot sa nakasuwat sa kontrata. Then if they can use nga kanang extrinsic evidence, like kanang mga external information kanang namo testify or namo kung ano documents aron i-clarify kung unsay meaning ana nga nakasuwat sa kontrata. Next is when and how to introduce parole evidence, prior, contemporaneous, and subsequent agreements. Sa prior agreements, nitabo ni ang agreements or promises before signing the contract. Sa general rule, dili siya admissible kay
tungod kay kung unsa nakasuot sa contract is mao ra jud basihan. Pero na siya exemption if ang kontrata is nay kanang incomplete, ambiguous, or fails to express the true intent, then ang parole evidence is ma-allowed siya aron i-clarify or i-correct kung unsay naa sa kontrata. Then next is contemporaneous agreements. Nahitabo ni ang agreements during signing the contract. Sa general rule, dili gyapon siya ma-admissible kay ang contract is mahug naman siya nga final and mao na ang katong gibasihan. Then pero nagyap na siya exemption kung ang gisabutan is dapat maapil sa kontrata pero wala nasuwat or nabutang sa kontrata. Pasabot ani is dili kompleto ang kontrata nga gisuwat. Then ang parole evidence ani ma-allowed siya aron i-prove ang katong side agreements nga wala na apil sa kontrata. Then next is subsequent agreement. Mao ni ang agreement nga na-made ni siya after signing the contract. Sa rule kay ang parole ang subsequent agreement is ma-admissible siya sa court. It means ang parties kay nagkuan sila o kanang bag-ong agreement pagkahuman nila og sign sa contract, ang court mo allow siya nga kanang mukuan og kanang evidence or oral testimony or documents about sa katong bag-ong agreement. Like ang parties pwede sila mo maka-change or magpa-modify sila sa kontrata if kung ang duha ka parties mo-agree sila. If kung mo-agree ang duha ka parties, like nag-agree sila, then ang law is mo-allow siya nga mo-present og evidence like kato kung gingon nga documents like kanang for example letters or emails nga nagpakita nga ni agree ang duha ka parties about sa katilang new agreements. Next is mistake or imperfection in the writing and failure to express the true agreement of the parties. In relation sa parole evidence rule, normally parole evidence cannot contradict a written contract. Kaya once na masayna na ang contract, mahug na ni siya nga mao na ang final ug complete. Pero nay exemption if kanang nay mistake or imperfection in the writing and if there is failure to express the true agreement of the parties. Like when the written contract does not reflect the parties' true agreement, it means ang katong naa sa contract is wala siya na match sa gisabutan sa duha ka parties. Example like ang duha ka parties ni agree nga mobayad drug installment pero pag abot sa kontrata ang naa sa kontrata is ang pinaagi sa bayad is dapat full payment sa kana pa lang nga parties wala jud na match ang katong gi-agreehan. Then it can happen kanang sa due to clerical errors or poor wordings like sa clerical errors like may mga sayop like kanang sayop ang pag-type or spelling sa letters or numbers nya sa poor wordings like nay kanang words nga nasa kontrata is kanang confusing gani like example ni agree si A nga mobayad monthly kana nga word nga monthly mo na lang giagrihan but pag abot sa kontrata kay ang katong imbis nga monthly ilang isabutan ang nakabutan nito sa kontrata kay regularly which means is nalahi siya like kanang nausab ang katong ilang giagrihan nga kuan
Then, the parole evidence is allowed to show what the parties actually intended. Like, ang court kay mo accept og mga outside evidence like testimonies or other documents para i-prove kung unsa gyud ang gipasabot sa parties.